Good morning po at tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Matthew chapter 11 verse 28 hanggang 30. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. So, napakagandang pangako nanggaling po sa ating Panginoong Jesus na makakasumpong pala tayo ng kapahingahan sa Kanya. At itong kapahingahan na ito po yung kapayapaan sa ating espiritu, sa ating kaluluwa, at maging sa ating mga katawan. Kasi He has promised to give us peace. At ang sabi ng Biblia, itong peace na ito hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Bakit po? Kasi po ang source ng peace ay ang ating Panginoong Jesus. Kung naalala niyo po sa aklat ng Isaiah chapter 9 verse 6 and 7, sabi, "For unto us a child is born, to us is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace." And sabi rito, "Of the increase of his government and peace, there will be no end." So, ibig sabihin, the source of peace is the Prince of Peace Himself. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya pagka ang tao po talaga ay hiwalay kay Kristo, ay hindi niya ito tataglayin, itong kapayapaang ito, na hindi malirip na dinidescribe ng Biblia, na higit pa, it transcends your mind and your understanding. At ang nakakatuwa po dito, ang pangakong yan ay available sa lahat ng sumasampalataya. At kung babasahin po natin ang aklat ng Isaiah again, at makikita po natin sa Isaiah 54 verse 10, sabi, "Though the mountains be shaken and hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord, who has compassion on you." So to those who believe, meron po covenant of peace. Ibig sabihin po, ang covenant, ipinangako ng Diyos na yung peace niya mananatili po sa mga taong nakasumpong sa Kanya. And sabi nga rito, yung Kanyang pag-ibig, yung Kanyang unfailing love, sabi rito ay patuloy niyang ibibigay sa mga taong nananalig sa Kanya, at ang sa mga taong ito, they will not be shaken because of the covenant of peace na ibibigay ng Diyos sa mga nagsisampalataya sa Kanya. Ngayon, paano po natin ito masusumpungan? Kaya dito po sa Matthew 11 verse 28, inaanyayahan tayo ng Panginoon. Lahat ng tao po inaanyayahan ng Panginoon, lalong-lalo na yung mga taong hindi pa nakakakilala at nakakasumpong sa Kanya at sa Kanyang salita. Kasi sabi rito, "Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin niyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin." Gusto lamang ng Panginoon na tayo ay mag-aral sa Kanya. And again, paano po tayo makakapag-aral sa Panginoon? Kailangan makita po natin ang mabuting balita, dahil only through the gospel, tandaan niyo po ito, sa pamamagitan ng pangangaral ng mabuting balita, doon lamang po tayo makakasumpong ng kapahingahan sa ating buhay. At sabi po dito, "Madaling dalhin ang aking pamatok," sa English po yan ay yoke, no? At ang sabi dito, "at ang magaan ang aking pasanin ay bibigay ko sa inyo." So, ibig sabihin, sa buhay pa lang ito, pwedeng maging magaan ang buhay ng mananampalataya. Hindi dahil sa mawawala yung problema sa mundong ito, hindi dahil sa biglang aayos yung paligid mo at malulutas bigla-bigla yung mga suliranin mo sa buhay, kundi gagaan ang buhay ng mga mananampalataya kay Kristo kung taglay-taglay nila ang kapayapaan ng Panginoon, at yung kapayapaan na yan ay nagmumula sa mga salita ng Diyos na inaaral, na itinuturo sa atin ng Panginoon. Kaya dito maintindihan nyo again sa Isaiah 26 verse 3 ay meron pong binanggit dito. Ang sabi po sa Isaiah 26 verse 3, "You will keep in perfect peace him whose mind is steadfast because he trusts in you." Kaya yung mga tao daw na ang kanilang isipan, ang puso ay nakatuon
sa ating Panginoong Hesus. Sabi, you will keep him in perfect peace. Tignan niyo po yung ginamit na salita, no? Perfect peace. Peace. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 6, the peace that passeth all understanding. Anong klaseng kapayapaan yun na idinulot ng Diyos sa buhay ng mananampalataya? Hindi po talaga ito katulad ng nasa mundo na panandalian lamang, kundi ito yung kapayapaan na in-encourage ng Lord na masumpungan ng mga nagsisampalataya sa Kanya. Amen? Sabi sa Ephesians chapter 2, tingnan niyo po ito, no? Nung tayo hiwalay kay Kristo, ang sabi sa verse 12, remembered that you were at that time separated from Christ. Sabi rito, excluded from all parts of Him, and estranged and outlawed from the rights of Israel as a nation. And sabi po rito, with no knowledge of our rights and agreement with God or His covenants. You had no hope. Sabi rito, you were in the world without God. Now, tingnan nyo, no? Pagka pala tayo hiwalay kay Kristo, without hope and without God, ang description sa atin ng Biblia. We are strangers to that covenant na meron ang Diyos para sa tao. Yung covenant of peace, hiwalay po tayo. Kaya paano nga naman makakasumpong tayo ng kapayapaan? Kaya sabi po rito sa verse 13, but thou in Christ Jesus, you who were once far away, the blood of Christ have been bought you dear. For He is our peace, sabi sa verse 14. Our bond of unity and harmony, sabi ng Biblia. So inilapit tayo sa pamamagitan ng kapayapaan na ni Kristo sa Diyos, at yung kapayapaan sa Diyos, yun ang nagdulot ng kapayapaan ngayon sa ating mga buhay. Kaya ang sabi ng Ephesians chapter 4, sabi rito, yung mga hiwalay kay Kristo, sabi sa verse 18, their moral understanding is darkened, sabi rito, and their reasoning is clouded, sabi po rito. Dahil yung kaisipan nila nadidrimlan dahil po sa kawalan ng kapayapaan. Kaya sabi rito sa Ephesians chapter 4 verse 20, but you did not so learn in Christ, assuming that you have been really heard of Him and taught by Him. Kailangan maturuan tayo ng mga aral ng Panginoong Hesus. At sabi rito sa verse 22, strip yourselves of your former nature, at ang sabi rito, and be constantly renewed in the spirit of your mind. Sabi sa verse 23, kung hindi mababago yung ating isipan, hindi natin mararanasan itong kapayapaan na ito. At ang sabi rito sa verse 24, and put on the nature created in God's image in true righteousness and holiness. So as we know Christ, as we know God's Word, at itong mga aral niya, yun ang ating pinapamuhay ngayon, we will have that perfect peace. Sabi sa James chapter 1, kaya pala sabi sa James chapter 1, pinahuhubad sa atin yung anumang mga kaisipan na mayroon tayo sa mundong ito. Kasi madali po tayong mahaway. Sabi sa James 1:21, so get rid of all uncleanness and the rampant outgrowth of wickedness, and in humble spirit receive and welcome the word which can save your soul or your mind. Ang soul po kasi is our mind, intellect, will, and emotion. The only way that our minds can be renewed is when we get rid of all those wickedness that is in the world and humbly accept the words of Christ. Bantayan natin yung ating isipan, mga kapatid. Ipasakop po natin sa kaisipan ni Kristo na siyang naglapit sa atin sa Diyos upang magkaroon tayo nitong tinatawag na genuine and perfect peace na tanging sa Kanya lamang nagmumula. Again, my friends, be blessed this morning. In Jesus' name we pray. Amen.